Magandang araw mula sa Baguio. Ako si Odi, more than 13 years na nagda-dialysis. I-share ko lang po yung aking diskarte o yung practice ko tuwing magde-decide ako kung ilan yung ipapahatak ko o yung UF goal ko. For example po, noong April 28, yung aking current weight that time is 59.8. So yan, 59.8 minus yung previous post-weight ko nung April 25, which is 58.6. So ang mangyayari po, 59.8 minus 58.6 is equals to 1.2 lang po ang gain ko. Sa weekend 2 days yan. Kaya tuwang-tuwa ako dahil, wow, ang baba ng aking weight gain that time. So 1.2 plus, ang ginagawa ko po, 0.6. Sa iba pong mga center, ang ginagawa po nila or ang practice nila, protocol nila is 0.3 or 0.5. Kailangan niyo po pong itanong sa inyong mga dialysis technician or nurses ninyo, sa bawat dialysis center po, magkakaiba po yung, ang tinatawag dyan, yung backflash or backwash pala. So yan yung ginagamit nila para dun sa NSS na natitira doon sa bloodline natin. Ipa-explain niyo po sa kanila. So sa practice ko po, 0.6 ang ginagamit ko. So ang total niyan is 1.8. Ang total ko na UF goal ko. Yung ibig sabihin yung hatak na kukunin sa akin. Ngayon, bakit 0.6? 0.6 kasi nasanay na ako na it's either 0.5 or 0.6. Depende po yan sa, alam ko kakain pa ako. So ako, ang ginagawa ko, light lang ang kinakain ko dahil first shift ako. Ngayon, after nyan, tandaan po natin, during the last hour pag nasa last hour na kayo, may video rin ako dyan na during the last hour, doon ko mararamdaman yung, kailangan talaga kilalanin natin yung ating katawan, makinig tayo sa ating katawan. Alam nyo po, ako alam ko na yung pakiramdam ko, kung magka-cramps na ako, parang may tingling sensation yung paa ko, hindi ko naaantayin na magkaroon siya ng parang cramps, na parang nag-twitch yung aking daliri. Hindi ko na inaantayan, pinapakiramdaman ko, kaya titingnan ko yung machine at may mga pagkakataon sinasabi ko, ma'am or sir, linis na lang, wala nang hatak. So, itutuloy na rin. Ituloy na rin yung dialysis treatment, linis na lang ang gagawin. Minsan, 15 minutes na lang ang natitira, minsan 5 minutes na lang. Pag 5 minutes, minsan naman ang ginagawa ko rin, ma'am, medyo sumisilip na po yung cramps. Ang gagawin ko, ma'am, magpabalik kayo ng 100 ml sa katawan ko na NSS. Alam din po yan ng mga nurses natin. So, pinapakiramdaman ko during the last hour. So, fortunately, yung video ko na yon is wala namang nangyari sa akin na cramps, pero alam ko na nalinis ako o nabawasan yung fluid sa katawan ko. Alam ko, naiintindihan niyo po ibig ko sabihin pag minsan may pakiramdam tayo na dati kasi 0.3 lang ang kinukuha, ang dinadagdag ko bilang backwash ko. Feeling ko, bakit parang mas mabigat ako? So, tinatansya ko po siya kung ilan yung idadagdag ko doon sa aking, yung backwash ko, ang sa akin, 0.6. Ngayon, ano ang dry weight mo? Wala kang dry weight. May dry weight po ako. So, ang dry weight ko, practically 58.6. So, parang ganito, yung post-weight ko nung Friday, itong May 2, tama ba ang date ko? Itong May 2, unang salang ko sa May is May 2, nung Friday. Ang aking post-weight ko is tama. Bumalik siya sa 58.6. Minomonitor ko pa rin yung dry weight ko kasi ako, meron po akong ina-achieve na dry weight which is 58. Sana umabot ako ng 58 or at least 58.2. Para, dahil gaya nga po ng sabi ko, ako ay pilay, ako po ay nag-walker, hindi pwede akong masyadong mabigat. So, iniiwasan ko yun dahil hirap akong maglakad pag ako ay masyadong mabigat. Umabot po ako noon ng 65 kilos. Minomonitor ko pa rin yan. So, ang formula ko, ito sinadjust sa akin, in-advise sa akin ng aking doktor, is, nung Wednesday, ganun din. Yung aking current weight nung Wednesday, minus previous post-weight ko nung Monday, so, plus 0.6. Mas mataas yung aking post-weight, naging 58.8. So, tumaas ng 2, okay lang. So, naglalaro ako sa 58.8, 58.6, yan. Pero gusto ko, dati na 58.2 na ako. So, yun po, sana makatulong sa inyo para, kasi kung lagi po ako para sa akin, then dumaan din ako sa ganito, yung laging 4 ang kinukuha, laging 4, kasi binabantayan ko, ang dry weight ko ganito. So, dapat pakiramdaman natin, ano ba, bumibigat ba tayo? O tumataba? Bumibigat ba tayo dahil sa tubig o bumibigat tayo dahil tumaba na tayo or bumibigat tayo dahil lumulusog tayo ng konti at okay lang po yun. Kailangan lang continuous monitoring ng ating weight. Kaya yun, ilalagay ko po sa comment section yung aking video on monitoring. Minomonitor ko na po yung aking weight since 2022 kasi nahihirapan akong i-recall yung aking mga weight. Ilan bang weight ko last time? So, di ba hirap? So, meron akong, ayan, ito po ang, ito ang weight ko. Yan. 2022, yan, pababa yan. Meron akong kiluhan sa bahay. Merong kiluhan sa ospital. Tapos pag uwi sa bahay, magkikilo rin ako ulit. Mag-weigh in uli ako para ma-monitor ko magkaiba yung weight nung bathroom weight kaysa doon sa digital weight weighing scale ng ospital. Pero at least, pag nasa bahay ako, meron akong idea na, bumibigat na ako, so, hinahinay na ako sa pagkain. So, yun po yung mga practice ko na pagdisiplina sa weight ko. Dahil, para sa akin po, mahirap po maging mabigat masyado dahil ang liit ko, pilay ako,
nag-walker ako. So gusto ko mas komportable ako mag-walker at hindi ako madaling mapagod. So yan lang po muna for now. I hope meron po kayong natutunan or napulot na konting aral. Pero ito po kailangan yung ipa-advise sa mga nephrologists nyo ha. Yung current weight minus previous post weight. Yun ang iba-minus nyo sa kanya para hindi po laging mataas yung hinahatak sa atin. Kasi may tendency, hindi natin alam na tumaba na tayo pero ang laki pa rin ng pinapakuha natin. Ano? So yun po, monitor natin ang weight natin para mas hindi tayo mahirapan during treatment. Yan po muna for now. Ako po si Odi. Paalam for now. O diba? Ang saya. Don't forget to follow me on Facebook.